Hello mga kasari, happy Sunday po sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. So today guys, ang pag-uusapan natin is yung about consistency sa ating sari-sari store. So napansin ko kasi mga kasari na lalong lumalakas yung store natin ngayon. And naisip ko na dahilan kung bakit medyo lumalaki yung sales natin, hindi lang sa ating mga paninda, sa ating GCash, sa ating sigarilyo at alak na meron tayo dito sa sari-sari store. Is it because sa ating pagkakaroon ng consistency dito sa ating sari-sari store? Mahalaga po ang magkaroon ka ng consistency. Kasi dito mo na maintain yung pagmamanage ng ating sari-sari store. Yung tamang pagmamanage mga kasari. May dumaan lang po mga kasari na eskinita kasi to, kalsada to na maliit lang. Kaya madami ding dumadaan na tao at iba't ibang klase ng sasakyan. So, napansin ko kasi guys, nitong mga nakaraang araw, etong salitang consistency, wala sa ibang mga kakumpetensya ko ditong tindahan. Yung malapit sa akin dito na tindahan is 3 araw sarado. Tapos yung ibang tindahan dito, ako lagi yung nauunang mag-open, tanghali na silang magbukas. So ako yung nakakakuha ng mga customer na dapat ay sa kanila. So yun guys yung matagal ko nang ina-apply dito sa sari-sari store at naging consistent lang ako, kaya nadagdagan yung sales namin. Kaya kung mapapansin nyo mga kasari, panay price update ako, panay pag-share ako sa inyo ng mga pinapamili namin ni partner. Kasi halos araw-araw po talaga kaming umaalis para mamili. Nito lang nakaraan, 'di ba, nagpunta kami ng palengke, ng manggahan. Bumili kami ng bigas. Ngayon po kailangan na ulit namin mamili dahil 4 na kilo na yata to. So, sa pagiging consistent mo sa iyong sari-sari store, hindi mo napapabayaan yung tindahan mo. Doon mo mapapansin guys na dadami yung customer mo, madadagdagan, magkakaroon ng yung mga customer na hindi mo nakikita lagi na bumibili sa'yo. Nakikita mo nang bumibili sa'yo ngayon, yung sa iba bumibili, sa'yo na bumibili ngayon. Hindi ko alam guys kung nagigets nyo. Pero ang doon is nadadagdagan yung customer natin sa pamamagitan nga na nagiging consistent tayo or mas hinihigitan pa natin yung ina-expect natin sa sarili natin na ginagawa natin sa sari-sari store natin. So, hindi tayo nagpapawala ng stocks. Kapag paubos na, namimili na tayo agad. Lalo na kapag alam natin yung dadaan. Yung mga items is mabili talaga sa store. Like, yung mga alak natin, halos araw-araw may bumibili. Minsan, nauubos pa nga. Tapos, yung sigarilyo natin na SRP yung bentahan natin, kaya mabenta po dito sa store natin. Hindi din po tayo nagpapaubos din. Lalo na sa mga sigarilyo na mabili talaga dito, like Camel, Chester, yan po yung mabibili dito. Kaya hindi po talaga ako nagpapawala at nag-aano talaga ako ng stocks dyan. And then, soft drinks. Although napakahirap nung sa mga debote natin, hagilapin, hindi kasi sila always nagde-deliver. Taon nga bago dumaan, kailangan ikaw pa magsadya doon, hindi naman pwedeng isakay sa motor. So ikaw talaga yung magpupursige para magkaroon ka ng debote. Ngayon nga guys, ubos yung Mountain Dew. So kailangan naming sumadya dito, hindi naman namin maisasakay lahat yung 3K sa motor, single na motor. So kailangan tiyagain para magkaroon ng paninda. So sa pagiging consistent mo kasi guys sa pamamalakad ng yung store, andyan yung effort mo, yung pagod mo, and kapag na-fulfill mo yon lahat, makikita mo naman yung outcome nun magkakaroon ka ng maraming customer, magkakaroon ka ng sales, and then kikita ka. Hindi man ganon kalaki sa kinikita ng yung mga employed na tao, is kahit papano, 'di ba?
kahit self-employed tayo, kumikita tayo at hindi tayo umaasa sa magulang natin. Napapakain natin yung sarili natin, napoprovide natin yung mga pangangailangan natin, yung mga bills is nababayaran natin. Yun yung mahalaga, hindi tayo sakit sa ulo ng mga magulang natin. At yun guys, and ang kamalian lang din kasi ng ibang sari-sari store dito guys, sari-sari store owner, yun nga, wala silang consistency. Hindi naman sa nagmamagaling ako or ganyan, syempre bilang tao, bilang sari-sari store owner, bilang business owner, nagmamasid-masid tayo, nag-o-observe tayo sa paligid natin, sa kapwa natin na may mga negosyo like katulad nitong sari-sari store. Ay, ganito pala to mamalakad. So, ikaw mag-a-adjust ka and gagamitin mo yung utak mo para mas kumita ka. Ay, ganito pala to, laging walang stocks. Ay, ito, laging sarado ng ganitong oras. Tayo bilang sari-sari store owner, pinapahalaga natin yung oras natin. And tayo talaga, syempre, pinapahalagan mo yung oras mo sa tindahan. Pahalagahan mo rin yung sarili mo. Huwag mo papabayaan yung sarili mo. Magpahinga ka pa rin. Kahit walang customer na ganyan, mag-ub-ub ka lang na ganyan. Kung inaantok ka, makakaano ka naman makakaidlip ka kahit papano, hindi naman laging may customer. So, ayun po mga kasari, sobrang halaga ng consistency sa pagmamanage ng isang negosyo. Ayun po mga kasari, kasi doon natin na ipapakita yung best natin, kung ano pa yung kailangang ibigay natin, kailangan nating i-provide sa ating business. And kapag naano natin lahat yun, napulfill natin or naibigay lahat natin yung best natin, hindi magiging ano yung magiging outcome nun. Maganda yung magiging outcome nun. And sa lahat ng paghihirap natin bilang sari-sari store owner, tayo din po ang makikinabang niyan in the end. So, yun lang mga kasari ang gusto kong i-share na thoughts about dito sa pagiging consistent natin sa ating sari-sari store. Like guys, sa GCash, yun, kwento ko lang sa inyo yung journey natin sa pag-GCash. Na-share ko naman sa inyo na nag-start lang tayo sa 500 pesos. Wala pa tayong cash out, cash in nun. Sa load lang tayo nag-start. And malaking naitulong ng alak, benta natin sa alak at sa sigarilyo para mapalaki natin yung puhunan natin sa GCash. Ginagamit natin yung benta ng alak at sigarilyo noon. Pero ngayon, hindi na, minsan na lang kapag kinulang yung ating budget at may nagpa-cash in, cash out ng malaki. So, ayun. Sa pag-GCash guys, dito, konti na lang yung nag-GCash eh. Yung kalaban ko sa pag-GCash, sobrang layo sa akin. Although, diba, na-share ko sa inyo guys na malapit sa Sabungan, binidyohan ko pa yon na may nag-GCash na doon, pero hindi din sila consistent dahil meron pa ring mga nakakarating dito. Like kanina lamang bago ako mag-start mag-vlog, may nag-cash out po sa akin ng 11,000. So, magkano po yung kinita ko doon? 220 pesos kasi every 1K is 20 pesos yung charge po natin. And napakalaking tulong po nun mga kasari. Kaya andun din po yung consistency, yung alam natin sa sarili natin na dapat lagi tayong may cash on hand, dapat laging may laman yung GCash natin sa cellphone natin. So, yun po guys yung doon ko in-apply din yung pagiging consistent na dapat lagi akong handa. Na kahit meron tayong mga kakumpetensya, dapat lagi pa rin tayong handa dahil hindi habang panahon, meron sila at tayo naman yung magkakaroon. So, yun lang naman mga kasari. Yun lang mga kasari yung ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!